there is known to men more than one way, more than one stairway to heaven. At ito ay makikita natin na maraming sumisigaw ng Jesus, Jesus. Subalit, alam natin na hindi porket sumisigaw ka ng Jesus, ay sa heaven ka na. Marami ang sinabi nga ng Panginoon, sa Matthew 7:22, marami ang lalapit sa akin sa panahon na yon at magsasabing, Panginoon, Panginoon, di ba't sa pangalan mo na Jesus, kami ay kami ay nangaral, humayo, at gumawa ng mga kabutihan sa pangalan mo. Subalit, sasabihin daw sa kanila ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. So, shouting Jesus, Jesus, if not according to the Word of God, and if not by the grace of God, it is vain. Kung tayo po ay nagsabi na Jesus, na tinatawag mo ng Panginoong Jesus, kailangan, alam mo, kilala ka ba ni Jesus? Kasi I never knew you, sabi ng Panginoon. Hindi kita kilala. Kailangan pala two-way. Una, kilala mo si Jesus, at pangalawa, kilala ka dapat niya. So, hindi enough na kumikilala ka sa Kanya. Kailangan, alam mo, nakilala ka niya. Kaya yung verse natin, these things have I written unto you, that you may know that you have everlasting life. Yung knowledge that you have everlasting life, and that you may believe in the name of the Son of God, is a proof, a Holy Spirit proof that Christ also knows you. Because He is the one who will make known to you that you are a child of God and that you are known of God. So, yan po ang assignment natin ngayon, para lalo na sa mga bisita. It is our assignment before we go home to make sure that you know that you have everlasting life. To make sure that you know that you believe in the name of the Son of God and that Christ Himself also knows your name. Yung pangalan mo, kilala ba ni Kristo? Kilala mo, then dapat si Kristo. At ang pangalan niya ay hindi Isa. Meron na, nung nandun ako sa Riyadh, sabi, because siyempre may mga Pilipino, hindi pa sila nag-aral mabuti, nagpipreach na, pero hindi pa lang pinag-aralan yung mga issue. Aba, biro mo in-encourage nila yung mga Arabo. Sabi, tumawag ka kay Isa para maligtas ka. Tumawag ka kay Allah para maligtas ka. Di parang Muslim din. Pero Christian sila. Pero ini-encourage nila. Kasi akala nila yung Isa at saka Jesus pareho. Kaya, praise God, no? Binigyan akong pagkakataon na mag-preach. Itong lesson na to, pinreach ko na yan sa mga born again. 120 yung present. 3 churches yung present. At yung kaibigan ko na marunong mag-organize ng mga born again, tinipon niya sa isang lugar. Meron parang mga British, may Canadian, at saka may Amerikano pa. So sabi ko, hindi porket nakasulat sa Quran, Isa, yan na yung tama. Ang tamang pangalan ay Jesus, dahil yan yung nakasulat yun yung binigay ni Gabriel kay Mary. Yan yung binigay ni Gabriel kay Joseph. Thou shalt call his name Jesus. And in the Greek, it is Jesus. Ang layo naman ng Jesus sa Isa. Diba? And merong Arabic Bible na tinanong ko yung Egyptian na bumisita sa Riyadh, ano ba ang pangalan sa Bible ng Arabo
Ano ba pangalan ni Jesus? Isa ba? Sabi niya hindi, Yasu. So meron palang pangalan equivalent sa Arabic na malapit sa Jesus. Yasu. And also in India, in Kerala, in Serampore, may nakausap akong Indiano, kasama ko sa IKEA. Sabi ko, anong pangalan ni Jesus sa Serampore? Tsaka sa Kerala? Jesus. Yesu. So, Yesu, Yasu, Jesus, Jesus, sa atin, Jesus. Iyon malalapit, pero isa, layo. Kaya huwag kayong papayag na yun ang pangalan ng Panginoon. Kasi may ano di ba? At the name of Jesus, at the name of Yasu, at the name of Jesus, every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus, Yasu, Jesus, is Lord to the glory of God the Father. Kaya importante yung tama yung pangalan na tinatawag mo. Huwag kang basta-basta tatawag. Ngayon, yung iba, tawag ng Jesus sa mga kanta. Tama yung point ni Brother Louie kanina. No? We go back to the songbook. Because in present, yung mga thousands and kaya nilang mag-assemble ng 10,000 sa isang church, kaya ang lalaki ng mga building nila. Pero paulit-ulit lang yung kanta, Jesus, the mighty name, Jesus, 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 Jesus. Pero pag tinanong mo, ligtas ka na ba? Hindi namin alam. Bakit ganun? Sabi, these things have I written unto you that believe, and you are singing about Jesus, and that means you believe. And sabi, pagka you believe in the name of Jesus, you should know that, what you should know? You have, hawak mo na ang everlasting life. And that this belief is because you believe in the name of the Son of God. So, equal yan. Hindi pwedeng mong sabihin mo, kilala ko na si Jesus, tinatawag ko si Jesus, naniniwala ko kay Jesus, pero hindi ko pa sure kung meron na akong buhay na walang hanggan. And then you end up with unbelief. Kasi binigyan ka na ng pangako eh. Pag naniwala ka sa pangalang Jesus Christ na anak ng Diyos, na napako sa krus, na buhay na muli, para sa iyong mga kasalanan, mayroon kang buhay na walang hanggan. Ano ba yung kaibahan ng mayroon at saka wala, at saka hindi sure? Malayo, di ba? Pag sinabing, meron ka ng buhay na walang hanggan, di ko alam. Maniwala ka ba kay Jesus? Oo. Hindi ka naniniwala sa 1 John 5:13. Kasi sabi, pagka sumampalataya ka kay Kristo, nagtiwala ka kay Kristo, mayroon. Hawak mo na ang buhay na walang hanggan. Paano mo nakuha yon? Dahil sa pangalang Jesus. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil baptist ka, hindi dahil nag-member ka dito, hindi dahil umattend ka, hindi dahil sumigaw ka ng 30 beses ng Jesus. Hindi yun. Dahil sumampalataya ka. Yun ang dahilan. Yung pananampalataya mo na ibinigay din sa iyo ni Kristo. Dahil kung hindi binigay sa iyo yan, malabo yung pananampalatayang sasagpangin mo eh. Alam niyo ba, ang daming nananampalataya, pati yung mga panahon ng Panginoong Jesucristo eh. Ang daming sumasampalataya sa Kanya na mula pa doon sa mga manamumuno. Subalit, hindi nila sinasabi sa kanilang bibig na sila'y sumasampalataya na. Because they love the praise of man more than the praise of God.
So baka kayo isa rin ganon. Delikado din yan. You believe in Jesus but you do not want your parents to know. Your friends to know. You dare not. Ay, alam nyo, hindi na ako sasama sa inyo sa mga party. May bumati sa inyo kahapon. Valentine's Day. Happy Valentine. Naki-Happy Valentine ka na rin. Kasi pag sinabi mong, ay, Christian na ako hindi ako naniniwala sa, killjoy ka naman. Masyado ka namang Bible. Diba? Ma-ostracize ka, ma-out of place ka. No? Kasi, when you say, I am a Christian, I believe in Jesus Christ, that means, meron ka ng ibang Panginoon, ibang lifestyle, ibang pamamalakad sa buhay mo, hindi ka na hindi ka na isasama sa mga outing, sa mga get together. O yun. So, yung mga Pharisees na naniniwala na kay Jesus, tahimik sila. Why? They love the praise of men more than the praise of God. So, compromise ka. Diba? Para hindi ka ma-out of place. And that is a dangerous place. Na iiwasan mong ma-out of place. I'd rather be out of place rather than in sa mga crowd, pero out naman sa Panginoon. Now, the Bible says, isa pang point na gusto natin maintindihan, itong arrow na to, itong red arrow, yan ang paniniwala ng karamihan sa mundo. At siguro meron dito tayo ngayon mga kasamahan na yan pa rin ang paniwala mo. 'Di ba? Sa mga soul winners, pagka ang una mong bungad, save ka na ba? 'Di ba? Alam mo na ba yung papunta sa langit? Mayroon ka na bang buhay na walang hanggan? Anong sagot sa atin? Hindi ka papatay Buhay ka pa Walang nakakaalam niyan. Hindi mo pwedeng malaman yan. Malalaman mo lang yan kapag paghuhukom na. Yan ba ang inyong paniniwala? Mali yun. Bakit? Ang Panginoong Jesucristo, nagsugo siya ng 70. Sabi niya, humayo kayo. At kayo ay bibigyan kong kapangyarihan laban sa mga ahas. Bibigyan ko kayo kapangyarihan laban sa mga sakit. Laban sa mga demonyo. Kaya humayo sila 2 by 2. Pagbalik nila sa Panginoon, sabi, Panginoon, sasaya nila. Panginoon, yung mga evil spirit, isang salita ko lang, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lumalaya, sumisigaw pa. No? The spirits go away from the body when we command in Jesus' name. Yung mga may sakit, napapagaling namin, Panginoon. Now, that was a special gift, power from Christ at that time. No, kaya ko sini-emphasize yun, kaya ako binabanggit yon. Baka merong mga may sakit ngayon, tapos, Pastor, paki-pray, lay hands nga. Paki-lay hands nga ako, pag-pray mo ako para matanggal na tong sakit ko. May cancer ako, Pastor. Wag kayong wala akong ganong gift. Pero I can pray for you. We can pray for each other. No? And God will answer the prayer of the righteous man. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Sabi ng Panginoon. But yung sign gifts noon, na isang command lang talagang sigurado, sure ball. Wala tayo ngayon ganyan ngayon. Okay? So, tuwan-tuwa sila, balik sila sa Panginoon. Panginoon, the spirits are subject unto us.
Sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong magsaya dahil nauutusan nyo ang mga demonyo na lumayas. But maging mas masaya kayo sapagkat ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Yung ba ay paghuhukom na o patay na ba sila noon? Buhay pa sila noon. Pero sinabi na ng Panginoon sa kanila, ang inyong mga pangalan ay nakasulat. Ibig sabihin, posible sa taong kagaya natin, ordinaryong tao, na malaman kung ang ating pangalan ay nakasulat sa langit. Pwede nating malaman kung ligtas na tayo. Pwede nating malaman kung ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan bago ka pa mamatay. Hindi kayabangan yan. Yan ay salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ngayon nandito, at pag tinanong ka, ligtas ka na ba? Sasabihin mo, hindi ko alam. Pwede mong malaman. Pwede. If you want. No? Pwede ngayon, kahit ngayon mismo, habang nagpipreach pa ako, sabihin mo, Panginoon, gusto kong malaman. Can you say that? Can you ask the Lord? While I'm still preaching, silently in your heart, you ask Jesus Christ, Panginoon, ay gusto ko rin pong malaman sana kung ako'y ligtas na o maliligtas. Pwede mo bang iligtas ako? Gusto kong maligtas. You can say that. And God will answer your prayer. No? Yung heart cry na tinatawag. Yung puso na humihiyaw. Kagaya ng thief on the cross. Sabi niya, Lord, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered the heart cry. Today, thou shalt be with me in paradise. See? Binigyan ng assurance yung tao. Oh. Pwede ka magkaroon ngayon. Bago ka umuwi, pwede mong malaman kung ligtas ka na o hindi pa. May buhay na walang hanggan ka na o hindi pa. So, ito po, tanggalin nyo na yan sa inyong pag-iisip. Hindi mo kailangan maghintay ng death and judgment day. The ordinary understanding is wrong. You can know without a shadow of doubt before you die whether you have everlasting life. This life is in His Son. Okay? And so, before the foundation of the world, meron pong mga naniniwala na ligtas na sila. Hindi rin po yan tama. We will not expound on that. Ito, expound natin. Family or racial salvation. Naniniwala siguro ligtas naman ako. Bakit? Tatay ko pastor or Christian or Baptist or naglilingkod sa simbahan. Yan talaga ang aming lahi. Kanununuan ko pa, naglilingkod na sa simbahan. Hindi po totoo ang family salvation. No one is born a Christian. Sabi ng Bible sa 1 John 5, sa John 1:13, no? Not of blood, nor of the will of man, nor of the will of the flesh, but of God. Ang ating pagiging born again, hindi sa dugo. Hindi minamana ang pagiging born again. Ito ay sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos po ang magbibigay sa inyo ng new birth. Kaya sa Diyos ka hihingi, hindi sa tatay mo. Ha? Hindi sa church. Hindi sa pastor. Hindi ka doon hihingi. Hindi rin lalo kay Mary. Diba? Anong ako'y Catholic, sabi? Ina ng
laging saklolo, ipanalangin mo kami. Ina ng Panginoong Hesus, ipanalangin mo kami. Yun, nobena, no? Tawag doon, litanya. No? Tori ni David, ipanalangin mo kami. Kaban ng tipan, ipanalangin mo kami. Pati yung kaban ng tipan, panalangin mo kami. No? So, hindi pala yun tama na lalapit ka sa ibang tao. Kay Kristo ka lang dapat lumapit. Sabi, he that cometh unto me hath everlasting life. So, hindi by birth. Hindi yan kapanganakan. Porket ikaw ay Christian, yung parents mo, Christian ka na rin. Kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Okay? Kanya-kanya. Tandaan natin yan, ha? You will deal with God. Pagdating ng Judgment Day, you will deal with God alone. Hindi yung family. Hindi yung grupo-grupo. Okay? At pwede nating ding sabihin na you will, your existence will be, pagdating ng ikaw ay pinanganak na, mayroon ka ng sinful nature. Kaya kailangan mong magkaroon ng new birth experience. Kailangan mo ma-born again. So, hindi po family, Sabi ng Panginoon, doon sa mga Pariseo, huwag niyong sabihin na kayo ay okay na sa Diyos porket anak kayo ni Abraham. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. So that is the problem, that people think because they are born into a Christian family that they can be born again. They are already born again. Okay? Salvation is not guesswork. Ito pa isang importante. No? May mga naniniwala, save ka na ba? Siguro. Bahala ng Diyos. Delikado rin po yan. Bakit? Because, sabi nga ng ating verse, you can know that you have everlasting life. It is knowledge. It is not guesswork. Hindi yan hula. Bahala ng Diyos. Hindi rin po yan pwedeng ganun. Parang sweepstakes. Or lottery. No? Na pagdating mo ron, anong pangalan mo? Macario. Okay, Macario. Lagay dyan. Save ba si Macario o hindi? Paandarin natin ang roleta. Psst. Ay, hindi ka ligtas. Psst. Laglag ka sa impyerno ngayon. Hindi ganun. Dito pa lang sa lupa, malalaman mo na. Kung ngayon hindi mo alam, ibig sabihin, hindi ka ligtas. Kasi pag alam mo, no, pag meron kang Holy Spirit, the Holy Spirit bears witness with our spirit that we are the children of God. Merong inner witness. Pag nagda-doubt ka, ligtas ba ako? Sasabihin ng Holy Spirit sa puso mo, oo, niligtas ka na ni Jesus Christ. Pero kung wala kang ganon, hindi pwedeng guess. I guess. No? Dapat I know. So that is our understanding. And Jesus died, yes, but not everybody is covered by the blood. Why? Because you have to believe. Balik tayo doon sa 1 John 5:12, 13. No? Sa 12 nga nakalagay, he that believeth in the Son hath, he that has the Son hath
everlasting life. These things have I written unto you that believe. So, those who do not believe are not covered by the blood of Jesus Christ. While it is true that Jesus, when He died, He can cover the sins of the world. Diba? Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Okay. Nag-aalis siya ng kasalanan ng buong sanlibutan sa mga sumasampalataya sa Kanya. Maging ikaw man ay Amerikano, Hudyo, Hentil, Pilipino, pwede kang maligtas kung ikaw ay sumasampalataya. Pero kung hindi ka sumasampalataya, hindi ka kasali. Kaya yung mga Muslim, kung sila'y namatay na Muslim, hindi sila pwedeng ligtas. Dahil ang pinaniniwalaan nila, si Muhammad, si Allah. Eh yung mga Chinese, mga Buddhist, no? 'Di ba, malapit na ang Chinese New Year. No? Ano? Kahapon pala. Ha? O, bahala na kayo kung kailan yan. Pagdidebatihan pa ba natin yan? Basta may Chinese New Year. Ang sinasamba niyang Chinese New Year yan, yung dragon, kaya punta kayo ng Ongpin, meron dragon dance. Oh? Okay? So, naniniwala sila sa I Ching, naniniwala sila sa Pakwan, naniniwala sila sa ano yung pinamimigay na ano, na pula. Ampaw. Ampaw. Yung tikoy, pwede natin kainin yan kasi tikoy yan eh. Actually, mamaya may tikoy tayo handa. No? Hindi na masama yun. Pero yung pakwa, masama yun. No? Yung I Ching, masama yun. Yung pansuy, masama yun. Yung dragon, masama yun. No? Yan ay pananiwala ng mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Kaya dapat kasama yan sa bibig mo. Yung aura, masama yun. Yung karma, masama yun. Yung kahapon, ang daming nagsabi na ikaw ang aking soulmate, masama din yun. Alam mo yung ibig sabihin ng soulmate? Reincarnation. Ibig sabihin, dati, no, long time ago, kayo ay prinsipe at prinsesa, tapos nagkita ulit kayo ngayon. Yun ang soulmate. Romantic. Pero paganism yun. It is unbelief. Because as it is appointed unto men, once to die. You only die once. After this, the judgment. Hindi ka na babalik ulit na maging tao or ipis or baka. No? Tapos matatagpuan mo yung soulmate mo. Hindi na. Huwag kayo maniniwala doon. That is unbelief. No? So, ang dami niya nagkalat. Saturated ang ating Philippine culture sa iba-ibang mga paniniwala. Na kapag sinunggaban mo o sinama mo sa iyong mga paniniwala, you are an unbeliever. Paano mo malalaman na ikaw ay believer? After the Lord Jesus Christ is in your heart, there is only one source of faith and practice, the King James Bible. Diyan mo makikita kung ikaw ay nasa tama pa o sumala na ang iyong paniniwala. At kung ikaw ay covered by the blood of Christ. Okay? Importante po yan. Baby baptism is not okay. Merong mga tao nagsasabi, baptize na ako, kaya save ako. So anong sabi nung text natin? You believe in the name of the Son of God. You have everlasting life. Hindi sinabing, if you are baptized in the name of Jesus, you have everlasting life. No. Don't hang on to your baptism. Dahil pagdating ng Judgment Day,
Baptize ka na ba? Hindi yun ang tanong. Ang tanong, ikaw ba ay naniwala kay Kristo, mampalataya kay Kristo? Ikaw ba ay na kay Kristo? At ikaw ba ay kilala ni Kristo? Hindi yung ikaw ba ay baptize kay Kristo. So wag tayong hahawak sa ating baptism, sa ating binyag. Di ba, pag binibinyagan, ano sabi? Sabi nung tatay doon sa baby, Kristiyano na siya. Amen. Yay. Naging Kristiyano na siya. No amount of pouring or sprinkling or immersing can make you a Christian. Kaya nga, ibig ba sabihin, pati mga kotse, binabaptize na ngayon eh. Nagiging Kristiyano ba yung kotse? No? Meron na yatang mga aso na pinapabaptize na rin eh. Ha? No? Father, gusto kong maging Kristiyano yung aso ko kasi gusto kong makapiling siya sa langit. Diba? So, baptism does not make people Christians. And the worst of all is you begin to become a Christian and then sasabihin mo, you have to maintain your salvation. Ang sabi po ng Bible, no, you are kept by the power of God. Sino ang nagme-maintain ng kaligtasan mo? The power of God, not you. Hindi mo kayang i-maintain ang salvation. Kaya mo bang i-maintain ang kotse mo so that ingat ka ng ingat tapos 20 years na hindi pa nasisira? Di ba? Kotse mo nga hindi mo ma-maintain eh. Katawan mo nga hindi mo ma-maintain. Kahit may maintenance ka. Meron tayo isang kapatid ngayon, absent. Dahil na high blood. Pero nagme-maintenance. Diba? Oh. So kahit nagme-maintenance ka, pwede ka pa rin mamatay. Although, nakakatulong yun. Hindi ko sinabing wag kayo mag-maintenance kasi total, mamamatay din naman. Diba? Hindi ako against sa maintenance. No? Ang sinasabi ko lang, yung katawan mo nga hindi mo ma-maintenance, kaluluwa mo pa. Diba? Ang kaluluwa mo, iisa lang ang pwedeng mag-maintain dyan, ang Panginoong Jesucristo. Ang kapangyarihan ng Diyos. We are kept by the power of God through faith unto salvation. So, grace plus work salvation is wrong. No? You start with grace, you end with grace. You mix grace and works, then it is no longer grace. Anong sabi ng Romans 11:6? If by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. And if by works, then it is no longer by grace. Otherwise, work is no more work. So mamimili ka lang. Save ka ba by grace or save ka ba by works? Isa lang ang pwede mong piliin. Hindi pwedeng pagsamahin mo yun. Okay? Naintindihan ba natin? Okay. So ganito ang nangyari sa ating salvation. Merong preaching, kagaya ng nangyayari ngayon. May preaching, may verse. Okay? Narinig mo ang gospel, kagaya ng nangyayari ngayon. Pinipreach natin ang gospel. Okay? Kapag ikaw ay narinig mo, binuksan ng Panginoon ang pandinig mo, and you better pray, Lord, open my ears. Kasi hindi porket naririnig mo yung boses ko, yun na yung supernatural hearing sa puso mo. Isipin natin, ang Panginoon mismo nagpipreach, ang dami pa rin nagre-reject. So, hindi yan sa galing. Hindi yan sa PowerPoint. Hindi yan sa talino ng tao na nagpipreach. It is the Spirit that gives you life.
and you better ask the Lord, Lord, give me life. Open my ears, open my heart, so that I can hear you clearly. Okay? So, when the ear is opened, nagkakaroon ka ng connection dito sa Ama. The Father makes the connection with what happened 2,000 years ago. Yung kaligtasan ng mga naliligtas ngayon, nangyari na yan, bayad na yan, 2,000 years ago pa. Pero hindi ka naligtas 2,000 years ago kasi hindi ka pa buhay. So, paano nangyayari na yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, 2,000 taon nang nakakaraan, may effect sa'yo? By the hearing of faith, by the belief in the heart, by the gospel of your salvation. God is the one who will make the connection so that your faith today is connected with the once offered sacrifice, once and for all. Nagkakaroon ng spiritual connection yan. Kaya yung ginawa ni Kristo noong matagal na, nagiging effective sa'yo ngayon, 2026. Pwede ka iligtas ng Panginoon ngayon sapagkat siya ang gagawa ng alive connection which passes time. No? Kung kaya ng Panginoon, kaya ng tao na tayo sa isang tawag makakakonect sa Amerika na parang nasa tabi mo lang, no? Kaya ng Panginoon, kaya ng Wi-Fi, kaya ng technology na kumonekta sa mga astronaut na nasa buwan, na nasa ilalim ng lupa, ng dagat, na lalo na ngayon, 5G, meron ng dadating na 6G, no? Kayang mag-opera ng doktor na nasa Amerika, tapos habang ginagalaw niya, yung kanyang kamay, gumagalaw sa St. Luke's, yung robotic arm, with 0.00 ang tawag doon, lag, delay, latency, no? Pag ginalaw ng doktor sa Amerika yung nakikita niya virtual yung bituka or yung internal organs nung inooperahan, ginagalaw niya gano'n. Gagalaw din sa Saudi, gagalaw dito o sa St. Luke's. Pwede ka operahan. Hindi na kailangan pumunta yung doktor dito mismo para gawain. That is not possible. Pero sa talino ng Panginoon Diyos, we can be connected 2,000 years ago with what happened, with what Christ has done. With Christ, sabi niya, it is finished. I died for you in 2026. So that is the miracle of eternal life. Na tayo, pagkatapos ng sacrifice ni Kristo, dito sa panahon ngayon, February 15, 2026, sa oras ngayon na ikaw ay sumampalataya kay Kristo, pwedeng ideklara ng Diyos, there is therefore now no condemnation. Tanggal na yung nakaumang sa'yo na itatapon ka sa impyerno. Tinatanggal ko na yan in Jesus' name. That is the power of God. Kaya mga kapatid, mga visitors, sumampalataya tayo sa Panginoon. Dahil nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Tumayo po tayo.